sandali po tayo tumindig at atin pong mapagbigyan daan ang pagbasa po ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Marcos Kapitulo 16, talatang 15, sabi po mga kapatid, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Pagpapala po sumatin sa muling pagkarinig ng kanyang banal na salita. Good afternoon po mga kapatid. Pwede na po kayo lumupo. Sunurin po yung ating audience mga kapatid. Hanggat titina po, hindi mo na umupo. Saka masigla po yung mga bata, alam po nila kung ano yung mga kanta. Alam yan, no? Paborito nyo ba yung Superbook? Kayo po mga kapatid, paborito nyo bang umawit sa Panginoon? Amen. Isang napakaganda at mapagpalang araw pong pinagkaloob sa ating muli ng ating mahal na Panginoon upang tayo ay magkaroon ng pagkakataon upang makapakinig ng kanyang mga banal na salita. At ngayon din ito pa rin ang iniutos ng Panginoon na tayo po'y makapaghayag ng kanyang banal na salita sa lahat po ng dakon na posible nating marating. At sa hapon pong ito po'y kalooban ng Panginoon na kayo nakarating sa lugar po na ito. At kami rin po ay makarating sa inyo pong lugar. Bagaman sa paningin ng iba kami po ay dayo, pero po banda doon sa, ano po bang lugar yan? Sa may Kapilya? Malasya. Marami po akong kamag-anak. Ako po ay si Brother Lester Castro, mula po sa lugar o sa lokal po ng Kupang Antipolo. Mga kamag-anakan po ako doon, sina Kuya Cesar, sina Ate Nini, o Ate Nene, ayan, doon po, ayan. Kamag-anakan ko po yan, proud. Proud. Ayan. At nabigyan ko ng pagkakataon sa hapon pong ito upang ihayag ang salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa lahat po ng mga nagpaunlak po ng kanilang oras at panahon upang makinig po sa dako na ito, maraming salamat po. At gayon din po sa naaabot po nitong speaker o ng ating pampalakas tinig, ay nawa po ay pagtunghayan po ninyo ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Meron po kami ritong na objective po sa hapon pong ito. Wala nang iba kundi ipangaral ang salita ng Panginoon, ipakilala kung sino yung dakilang Diyos at tagapagligtas na siyang may-ari ng ating kaluluwa. Ipakilala po na may iglesia ang Diyos na pinangakuan po niya ng kaligtasan at ipaabatid po sa inyong lahat na kayo po ay may pagkakataon sa inyong buhay na mabago ang inyong buhay sa magitan po ng inyong pagdidesisyon. Desisyon po mula sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Na kung marinig po ninyo at maunawaan kung ano yung sinasabi ng Panginoon, nawa po ay matanggap po ninyo na may Diyos na nagmamahal po sa bawat isa sa atin. Sa hapon pong ito, mga kapatid, ang paksang batayan na atin pong pagsasalu-saluhan ay kagaya po nung nakalagay po sa ating mga poster. Ang sabi po dito, at sinabi niya sa kanila, o sinabi ni Jesus, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ibig sabihin, mga kapatid, meron tayong trabaho. Ang trabaho po natin ay ipangaral yung salita ng Panginoon sa lahat ng posibleng makarinig ng kanyang banal na salita. At sa atin pong mga social media listeners, naka-video po tayo, kayo rin po ay nanyayahan pag inyo pong napanood po ang video na ito na kayo po yung magbalik loob sa Panginoon. Ngayon may tanong, sino po ba itong, o ano po ba itong aming dinadalang logo? Ano po ba yung iglesia na ating pinapakilala sa mga bata? Nabanggit po dito ng ating MC kanina. Ang pangalan po ng church na dala-dala po namin, na pinapakilala kung saan kami po ay umanib, ay Church of Christ founded in Jerusalem, New Testament. Hindi po kami ang nagtayo po nito, kami ay umanib lamang. Dahil po sa Biblia ay may iglesia na po talagang in-establish o itinayo ang Panginoong Jesucristo. Umanib lang po kami doon. Kasi bawal po magtayo ng sariling iglesia. Dahil ang Panginoong Jesucristo, may itinayo na siyang iglesia. Ngayon, kailangan makilala po natin yun. At may layunin po ang pangangaral na ito. Una, ang unang layunin po nito, ipakilala ang tunay na Diyos. Kilala niyo na po ba ang tunay na Diyos? Amen. Pangalawa, mapagbalik loob ang mga tao sa Panginoong Jesucristo. Yan po yung pangalawa. Ang pangatlo, makaanib ang tao sa tunay na iglesia na ililigtas ng Diyos. At ang pang-apat,
Matuto ang mga tao sa tunay na aral ng katotohanan at katotohanan na itinuturo ng Biblia. Alam niyo po mga kapatid, bago po natin ituloy, alam niyo po, nabanggit po ito ng ating Brother Rolly sa isa po sa mga pangangaral. Totoo po ba o hindi? Ang mga tao po, sa ating pong mga tagapakinig, totoo po ba o hindi? Ang mga tao sa panahon ngayon, abala. Totoo po hindi? Totoo. Ngayon, saan po sila abala? Rolly, kapatid Rolly, abala ang mga tao sa kung paano itataas ang antas ng kanilang pamumuhay. Gusto nila kahit paano guminhawa ng kaunti. Hindi na naman ninanais natin na yumaman talaga kagaya ng Ayala, Sobel, may-ari ng SM, hindi na yun eh. Yung tumaas man lang ang sa pamuhay, kung ang dingding mo ay ganito, maging solido man lang. Di ba? Kaya tayo naghahanap buhay eh. At doon abala ang lahat ng tao. Pangalawa, dadagdagan ko po yung sinabi ng ating kapatid na Rolly. Ang mga tao sa panahon ngayon, hindi man abala, ang gusto na lang maging masaya. Hindi na nila pinakikialaman yung relihiyon. Ang gusto na lang nila, basta kaming pamilya, tahimik at masaya. Tama o mali? Tama. Gusto na lang nila, happenings. Huwag nang isipin ang problema, pero meron silang nakakaligtaan. Ano po nakakaligtaan ng tao? Yung kanilang nag-iisang kaluluwa na ang Diyos ang may bigay. Na pagdating ng panahon, saan mapupunta yung kaluluwa mo pag hindi mo yung pinaghandaan? Pinaghahandaan mo ang bahay mo, baka dumating bagyo, hindi maayos yung bubungan mo, baka tangayin. Pinaghahandaan mo yung matrikula ng anak mo, baka pagdating ng pasukan, hindi siya makapag-enroll. Pero pagdating ng paghuhukom, napaghandaan mo ba yung kaluluwa mo? Nakakalimutan niyo ng tao. Ay ito po ang layunin ng pangangaral ng salita ng Panginoon, na matuto ang mga tao sa tunay na aral ng katotohanan na itinuturo ng Biblia. So ano ba ang sinasabi ng Biblia? Kayo po ba nagbabasa ng Bible? May Bible po ba kayo? Sabi po doon sa 1:5:39, saliksikin niyo mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ibig sabihin daw, pag binasa mo daw yung Bible, ito daw yung magpapatotoo kung sino si Jesus Christ. At pagka nakilala mo si Jesus Christ, ito daw yung magsasabi kung paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba yung buhay na walang hanggan na yun? Sino ba yung Jesus Christ na tinutukoy sa Biblia? Bakit mo ba kailangang basahin yung Biblia? Alam nyo, yung Biblia, pag binasa nyo po yan po ang nag-iisang aklat sa kasaysayan ng mundo na may pinakamaraming referensya na totoo. Kahit po ang history, nagre-rely din po yan sa Biblia din. Napakatotoo ng Biblia. Sabi ng iba, ito po ay sulat lamang ng tao. Bakit kailangan yan ay paniwalaan? Ito po ay sulat ng tao, ngunit katotohanan ng nilalaman, patutunayan natin. Ng nilalaman po ng Biblia ay totoo. Gusto nyo malaman? Tignan nyo Pakinggan po ninyo. Kailangan na patunayan ng mga tao na ang mundo bilog. Tingnan nyo, alam ng bata? Sabi ng bata, nung pumunta sa buwan ng tao, nakita yung mundo, bilog. Pero kailan pa nalaman ng tao yun? Lately lang, nung natutulang silang pumunta sa kalawakan. Pero sa Biblia, sabi po dun sa 40:22 po na apokal ng Isayas, na siya na nakaupo sa balantok ng lupa. Ang Biblia, sinasabi na niya na ang mundo bilog pero wala pang spaceship noon. Alam na niya. Kahit po sa aklat ni Jonas, pag inyong binasa, may mga bundok sa ilalim ng karagatan. Pero hindi pa uso ang submarino noon. Paano nila nalaman yun? Pero alam na ng Biblia. Ang Biblia, alam. Pangalawa, ang Biblia gano'ng katotoo? Ang Biblia lang ang aklat sa buong kasaysayan ng mundo na pag binasa niyo, magbabago ang buhay niyo. Tingnan nyo, bumasa kayo ng ibang aklat, marami kayong matututunan, pero pag Biblia ang binasa niyo, at pinaniwalaan niyo yung nilalaman, ito ang tuwirang magbabago ng inyong buhay. Iyan lang ang aklat na makakagawa nun. Ang Biblia lang ang magtuturo na may Diyos, at ang Diyos na ito nagsasabi kung ano ang tama at mali. Pag walang Biblia, hindi mo alam kung anong tama at mali. Kaya Biblia lang po ang batayan pagdating sa kaligtasan. Pag gusto mong matutong maging doktor, pwede kang maghanap ng book of medicine.
Pero pag gusto mo ng doktor sa iyong kaluluwa, Biblia. Amen. Pag gusto mo ng kaligtasan, Biblia ang babasahin mo. Kung gusto mo maging abogado, book of law. Pero pag gusto mo, spiritual book, sa relihiyon, sa kaligtasan, Biblia ang babasahin mo. So yun po yun, siksikin mo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ano ba ang kalooban ng Diyos para sa mga tao? Alam niyo mga kapatid at mga kababayan sa natagapakinig, ang Diyos may gusto, may nais, at meron siyang kalooban para sa mga tao. Ngayon, para magbigay tayo ng outline kung ano po yung gusto nating parating sa mga kapatid natin at sa mga kababayan natin sa hapon pong ito, gawa natin ng outline. Sa unang Timoteo 2:4, sabi po dito na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Sa una, tingnan niyo po, na siyang may ibig. Pangalawa, na ang lahat ng tao ay mga ligtas. Yun yung pangalawang punto. At pangatlong punto, at makaalam ng katotohanan. Ang pamagat po ng ating mensahe po sa hapon po ito, pangaral ng salita ng Panginoon upang ipakilala ang dakilang kalooban ng Diyos para sa mga tao. Sabi ng Panginoon doon sa ating talata, unang Timoteo 2:4, na siyang may ibig. Ngayon, ito tanong. Pakinggan po ninyo mga kababayan. Dito po nagkakaroon ng maraming pagtatalo ang mga mamamayan ng buong mundo. Lalahatin na po natin. Ito yung tanong. Sino o ilan ang tunay na Diyos? Tama o mali? Marami nagtatalo dyan. Sasabihin ng iba, 3. Sasabihin ng iba, 2. Sasabihin ng iba, marami. May nagsabing bata, ilan? Isa. Very good. Parapakan natin itong bata ito. Malakas ang loob. Tama yung sagot niya. Ngayon, tingnan natin kung talagang tama. Babasahin natin sa Bible kung ano yung tama. Handa na kayo mga kapatid? Okay. Sabi doon sa Genesis 1:1, basahin natin mabuti ha. Nang pasimula, ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Meron daw lumikha sa langit at lupa. Sino daw yon? Ang Diyos. Tingnan niyo ulit yung salita ha. O, tingin po rito. Nilikha ng Diyos o nilikha ng mga Diyos? Nilikha ng Diyos. Mayroon bang mga? Wala. O ilan yan? Isa. O tanungin po natin yung ibang sumulat sa Biblia kung ilan ba talaga yung lumalang sa mundo. Gusto niyo malaman? O ganito. Tanungin natin si Job. Sa Job 8:9 o 9:8 ang sabi, na nag-iisang inuunat ang langit at tumutungtong sa mga alon ng dagat. Ilan daw? Nag-iisa. Sabi ni Job. Si Job po ay lingkod ng Diyos. Ang sabi niya, ilan? Nag-iisa. Ano ang sabi ni David kung ilan daw ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa? Ang sabi ni David, sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagilagilalas na mga bagay, ikaw na mag-isa ang Diyos. So ilan daw? Isa. O sabi ni David, isa. Tanungin natin ulit si David. David, ilan ba talaga ang Diyos na lumalang ng langit at lupa? Sabi doon sa 136:4 ng awit, sa Kanya na gumagawang mag-isa ng mga dakilang kababalagan sapagkat ang Kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. So ilan ang Diyos? Isa, sabi ni David. O tanungin pa natin yung isang lingkod ng Panginoon, propeta si Isaias. Isaias, ilan ang Diyos? Sabi ni Isaias sa 44:24, ilista po ninyo yung mga talata. Basahin po ninyo pag uwi sa bahay kung totoo. Ganito ang sabi ng Panginoon na iyong manunubos at niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng mga bagay. Meron bang bagay na hindi ginawa? Sabi niya, lahat ng mga bagay na naglaladlad na mag-isa ng langit at naglalatag ng lupa. So ano sabi ni Isaias? Ilan daw ang Diyos? Isa. Ibig sabihin si Job, si David, si Isaias, pare-pareho sinasabi, isa lang daw ang Diyos na lumikha. So tama ba yung sagot ng bata? Tama. Buti pa yung bata. Alam, ang daming mga pastor at manggagawa o mga nagtuturo dyan. Hindi alam kung ilan, pero yung bata alam. O, mas matalino pa yung bata, di ba? At
Kasang-ayon niya si David, si Job, at si Isaias. Di ba? O tanungin natin si Moises. Si Moises yung sumulat ng Genesis. Ano sabi ni Moises? Talastasin mo at sa araw na ito at isapuso mo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Sa itaas sa langit, sa ibaba sa lupa, wala nang iba pa. Pag sinabing wala nang iba pa, may iba pa bang Diyos? Wala na. So ilan daw? Isa. Ano ang sabi ni Moises? Deuteronomio 5:7. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Di ba sa 10 utos? Ano unang-unang utos? Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Kung marami yung Diyos, ganito sana ang sasabihin ni Moises. Di ba? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa amin. Sa harap namin. Sabi niya, sa harap ko. Oh. Kaya ilan ang Diyos? Isa. Deuteronomio 6:4. Ngayon, kinakausap na ngayon ni Moises yung Israel. Ano sabi ni Moises sa Israel? Dinggin mo, Israel, ang Panginoong nating Diyos ay isang Panginoon. Malinaw po, mga kababayan? Sa inyo po, malinaw? O, ilan po ang Diyos? Isa. Hindi tayo nagkakamali sa paniniwala kasi kasang-ayon natin si Job, si Moises, si Isaias, si David. O. Ngayon, ganito tanong ng ibang mga mangangaral. Pati na Lester. Pwede ba pakibasa yung Genesis 1:26? O di basahin natin. Ano sabi sa Genesis? Pakinggan niyo. Tingnan niyo Ito yung hamon nila Sabi ni Moises doon sa Genesis, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Kapatid na Lester, di ba pag sinabing ating, pag sinabing natin, pag sinabing ating larawan plural, di marami, may kasama pala ang Diyos nung lumalang. Di ba sinasabi yun? Si Moises ang sumulat. Ang tanong, sino ba yung kausap ng Diyos nang nilalalang niya ang tao? Sabi po dun sa Kawikaan 22 hanggang 24, basahin natin, sabi, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Meron daw kasama ang Diyos. Bago pinasimula ng kanyang gawa ng una, ako'y nalagay noong araw na wala pang pasimula bago nilikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang kalaliman, nang wala pang bukal ng sagana sa tubig. 8:25, bago ang mga bundok ay nalagay, ako ay nailabas. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Sabi niya, bago itatag ng langit, bago itatag ng Diyos ang langit, nandoon ako. Di may kasama. Nang siya'y naglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nasa siping niya ako gaya ng matalinong manggagawa. Ako ang kanyang bigaya sa araw-araw na nagagalak lagi sa harap niya. Di may kasama ang Diyos. Ang tanong, sino ba ito? Tingnan niyo po tayo ay nagbabasa sa Kapitulo 8 ng Kawikaan. Verse 24 tayo nagsimula. Pero, sa verse 1, pag sinimulan niyo yan, sino ba nagsasalita? Sabi sa verse 1, hindi ba umiiyak ang karunungan at inilalabas ng unawa ang kanyang tinig? Sa verse 12, akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan at aking nasumpungan ng kaalaman at kunita. Ang kasama ng Diyos, ang kanyang kausap, hindi ibang Diyos. Ang kausap niya ay ang kanyang karunungan. Kaya sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ang kausap niya ay yung kanyang karunungan. Totoo ba yun, Moises? Na karunungan ng kausap niya. Tingnan niyo yung verse 27. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Kung talagang marami yun, dapat ang nakasulat. At nilalang ng mga Diyos ang tao ayon sa kanilang sariling larawan, ayon sa larawan ng mga Diyos, siya nilalang. Pero dito singular. Amen. Kasi ang kausap niya karunungan, di naman masama siguro kausap mo yung karunungan mo. Di ba kayo? Oo. Ang kausap ng Diyos yung kanyang karunungan. O ngayon, ang sabi, isa lang ang tunay na Diyos. At yan po ang pinaparating po namin sa inyong mga kababayan. Isang magandang pagkakataon sa inyo na maliwanagan sa salita ng Panginoon at katotohanan na may nag-iisang Diyos lamang na lumalang ng langit at ng lupa. Kaya pag sabi, lalangin natin ang tao, hindi nangangahulog ang dalawa ang Diyos, kundi kausap niya yung kanyang karunungan. At nilinaw din yun mismo ni Moises. Patunayan pa natin. Sa Isaiah 45:21, ang sabi po dito, kayo'y magpahayag at magpasapit.
Magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng unang panahon? Sinong nagpahayag niyo ng una? Hindi baga ang Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? At walang Diyos liban sa akin, isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Walang iba liban sa akin. Pag sinabi ng Diyos, walang iba liban sa akin, meron pa ba? Wala na. Verse 22, kayo'y magsitingin sa akin. Sabi ni Lord, tumingin daw tayo sa Kanya. At kayo'y mga liligtas. Tandaan niyo po yun. Kanino lang kayo titingin para maligtas? Kay Lord. Lahat ng tagawakas ng lupa, o kasama ba Pilipinas doon? Kasama, mapalad tayo. Sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Wala nang iba. Ngayon, tingnan niyo po yung 44:6. Ganito ang sabi ng Panginoon na hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. O, tingnan niyo po ito Tandaan po ninyo at ilista yung salita. Babalikan po natin ito mamaya. Ako ang una at ako ang huli. Tandaan niyo po yun sabi ni Isaias yun. Ang sabi ng Diyos na sinulat ni Isaias, ako ang una at ako ang huli. Liban sa akin, walang Diyos. No. Sabi ni Juan, sa Juan 10:30, paborito to ng mga bata O mga bata, tignan niyo, kabisado niyo ito. Sabi sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Tingnan natin kung totoo po yun na sinabi ng Panginoong Jesucristo. Yan. Alam niyo po, bago natin balikan ito, may pangako po kasi ang Panginoon. Sa kanyang pagiging Diyos, nung siya'y nasa kanyang pagiging Diyos, meron siyang iniwang pangako. Pansinin niyo po itong pangako ng Panginoon. Ilista po ninyo. Sabi niya doon sa Zacarias 2:10, ikaw ay umawit na magalak o anak na babae ng Sion. Sapagkat narito ako'y naparirito at tatahan sa gitna mo, sabi ng Panginoon. Kayo po ba pag nangako, tutupad kayo? Yan. Ang Diyos, magsisinungaling ba? Hindi. Sinabi ng Panginoon, tandaan niyo po tatanungin ko kayo mamaya. Pag sinabi ng Diyos, ako'y paririto, ako'y tatahan sa gitna mo, dapat bang gawin ng Diyos yun o hindi? Dapat niyang gawin kasi pinangako niya Yan, tandaan niyo po yun Sa 34:11 ng Ezekiel, ang sabi ng Panginoon, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito sa makatwid bagay ako. Ulitin natin. Narito ako sa makatwid bagay ako. Nililinaw niya siya mismo. Sisiyasat ng aking mga tupa at aking hahanapin sila. Alam niyo, maraming mga pangako sa Biblia ang Panginoong Diyos. Kukuha lang tayo muna ng dalawa. Example. Sabi niya dun sa kabilang talata, ako'y paririto, ako'y tatahan sa gitna mo. Sa pangalawang talata, anong sinabi niyang pangako? Ako sa makatwid bagay ako. Sisiyasat ng aking mga tupa at aking hahanapin sila. Kung paano hinahanap ng pastor ang kanyang kawan sa kaarawan na sila'y nasa gitna ng mga tupa na nangangalat, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa at ililigtas ko sila. Ano sabi ng Diyos? Siya daw ang mismong bababa, hahanapin yung tupa at ililigtas sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa maulap at madilim na araw. Ngayon ang tanong, paano niya yun gagawin? So may pangako siya, bababa siya. Paririto sa gitna, siya mismo maghahanap. Paano niya yung gagawin? Ngayon, meron po siyang iniwang hula. Bukod sa pangako, may iniwan po siyang hula. Ang sabi, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa mga lingkod na propeta. Paano daw niya gagawin? Mikas 1:3. Ang sabi po, sapagkat narito, ang Panginoon ay lumalabas sa kanyang dako. Uy, may dako pala ang Diyos. At mula kung nasaan siya, lalabas daw siya doon at bababa. Tandaan niyo po hindi mula sa baba, tataas. Mula sa dako niya, bababa at yayapak sa mga mataas na dako ng lupa. Sa Isaiah 7:14, paano niya ito gagawin? O kailan ito mangyayari? Meron daw tanda kung kailan ito mangyayari. Ano yung tanda? Kahit ang Panginoon nga ay nagbigay sa inyo ng tanda. Narito ang isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. Pag meron daw dalaga na naglihi, ang ibig sabihin po nitong dalaga na ito, sa salitang Hebreo,
At sa salitang Griego, yung alma na tinatawag, yung ibig sabihin, birhen. Kailan nangyari sa taon ng buhay ng buong San Sinukob o sa katuuhan na isang birhen ng anak, maliban kay Maria? So yun ay tanda, pag may nanganak na isang birhen, yun na yun. At ang tatawagin yung pangalan niya na Emmanuel. Sa 9:6 ng Isaias ang sabi, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata at sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. So ito daw yung katangian ng bata na darating. So ang Diyos, nangako, bababa, yayapak sa lupa, magpapasto ng kanyang mga tupa, hahanapin yung kanyang mga tupa. Paano niya ito gagawin? Bababa, mula sa kanyang dako, ipanganganak daw sa pagitan ng isang birhen bilang isang bata. Paano ang katuparan ng hula? Ang sabi po sa 1:1, nang pasimula, siya ang berbo. Ang berbo po, ibig sabihin po ng yan sa Griego, logos. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Sa Tagalog ng berbo, ibig sabihin po niyan salita. Di ba, Genesis 1:1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Siya'y salita pa lang po nun. Nang pasimula siya ang salita. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. 14. At nagkatawang tao ang berbo. Ayan. So ang Diyos na nangako, magkakatawang tao daw siya. At sa 14, nagkaroon yun ng katuparan. Nagkatawang tao ang berbo. Tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng bugtong ng Ama. Ito na yung nalilimutan ng karamihan. O, basa. O, tingnan niyo po ito ha. Ano ang pagpapakilala ni Jesus nang siya ay nagkatawang tao? Gaya ng sa bugtong ng Ama. Parang anak siya ng isang ama. Ang pagkaunawa nila dyan, may ama, edi may anak. Hindi, ang pakilala niya bilang anak na gaya ng bugtong ng Ama. Siya nga yun eh. Diyos na makapangyarihan, katawang tao nga eh. Patunayan natin kung yun nga po pa. Sa 1:21, sabi, siya nanganak ng isang lalaki at ang pangalan itatawag mo sa kanya Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang sabi kanina sa talata, siya'y paririto, ililigtas daw niya yung mga nawawala. Tapos si Jesus ang magliligtas. O balikan natin yung tanong, ang Diyos po ba magsisinungaling? Sabi ng Diyos, siya yung bababa, ililigtas niya. Sabi ng Diyos, bakit si Jesus yung magliligtas? Hindi yung Ama. Hindi po siya nagsisinungaling. Siya rin po kasi mismo yun. Kasi kung magkahiwalay yun, edi yung Ama hindi tumupad sa pangako. Nakuha niyo? Oo. Sabi po doon sa 23, narito ang dalagi magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin sumasa atin ng Diyos. Ay ibig sabihin ng Emmanuel, ang Diyos kasama mo, sumasa atin. So ang Diyos kasama na nila. Hindi po pangalan yung Emmanuel. Ang Emmanuel po katawagan yun sa Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo yung 19 Gs. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Sabi ng Diyos, nangako siya, siya'y paririto, bababa, pupunta sa gitna natin. Bakit yung anak ang nagpunta? Hindi ba yung kaya ng Ama? Kasi po siya rin mismo yun, nagkatawang tao siya bilang si Jesus. Amen? Amen. Tingnan niyo po yung Pilipos 2:6-8. Ang sabi po dito, na siya bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi hinubad niya ito at dagan yung alipin at nakitulad sa mga tao. Yan, naging English pala rito, no? Yan. But he made himself no reputation, took upon him the form of a servant. Nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo. Yan. Ano ang naging tugon ng tao? Dito nga lang nagiging ng problema. Kahit gaano kaalam ng mga tao kung sino ang Diyos, dito nagkakaroon ng kaibahan. Kung paano ang tao magre-react. Paano ang tao tutugon sa kung ano yung nalaman nila. So alam niyo na po ba kung sino ang Panginoong Diyos? Ano ang naging tugon ng mga tao noon? Sa 1:1 Gs ang sabi,
Siya'y nasa sanglibutan. At ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanglibutan. So, hindi daw siya nakilala ng sanglibutan. Ano ang ginawa ng mga tao sa kanya? Sabi po doon sa unang Korinto 2:8 na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutan ito. Sapagkat kung nakilala sana nila, ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kung alam nila sana ng Diyos si Kristo, sino ba ipinako? Si Kristo. Kung nakilala sana nila, hindi na napako. Amen. Diba? Eh Diyos yun, ba't mo ipapako? Eh hindi nga nila kinilala at tingin lang nila doon tao. Kaya may mga pangkat ng pananampalataya ngayon, tao pa rin si Kristo eh. Hindi pa rin nila kinikilala eh. Amen. Pero dito sa reliyong ito, dito sa pinagsasama-samahan nating pananampalataya, sa Church of Christ, founded in Jerusalem, New Testament, ang pagkakilala namin sa Panginoong Jesucristo, siya yung dakilang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, nagkatawang tao, Amen. at siya yung magliligtas sa bawat isa sa atin. Amen. Ngayon ang tanong, bakit naparito ang Diyos? Di ba sabi natin, para tayo iligtas. Dito papasok yung pangalawa sa unang Timoteo 2:4. Maibig. Sabi doon sa una natin na siya may ibig, so pinakilala natin kung sino itong siya. Pangalawa, ito yung pag-aralan natin, na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas. Yan ang ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bakit kailangan tayong iligtas? Yun ang tanong. Ang dami kong naririnig na nagpipreach. Kailangan daw tayong iligtas. Bakit? Kami ba ay nakakulong? Ba't kailangan iligtas? Kami po ba mapapahamak? Dahil po ang tao makasalanan. Ang tao kasi may pagkakasala. At ang sabi po sa 3:23 ng Roma, sapagkat ang lahat ay nagkasala na hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At pag ikaw ay nanatili sa pagkakasala mo at hindi mo nalaman, hindi mo natanggap na ikay makasalanan, gaya ng pinanood natin kanina sa Alibughang Anak. Pag ikay may kasalanan, ano sabi sa mga bata? Anong gagawin mo pag may kasalanan ka? Humingi ng tawad. Mag-sorry ka kay Lord. Sabi po kasi doon, pag hindi ka nag-sorry, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pag ikaw ay nasumpungan ng Diyos na nandun pa rin sa pagkakasala at hindi ka nagbabalik loob sa Diyos, gaya ng Alibughang Anak kanina. Kung hindi siya nagbalik loob, nasaan pa rin siya? Kasama ng mga baboy, kumakain na lang ng kaling baboy. Samantalang yung mga anak ng tatay niya nandun sa karian, nagkakasayahan. Gusto mo ba nandun ka pa rin? Pag ikaw ay nanatili sa pagkakasala, kagaya ka ng Alibughang Anak na nagpapakain na lang sa mga baboy. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pag ikaw ay nanatili sa katatayuan mo bilang makasalanang tao, ang finals mo, ang dulo ng kahantungan mo ng buhay mo, ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Mga kababayan at mga kapatid, ang inihahatid po namin salita ng Diyos sa inyo ay kaloob na walang bayad. Wala pong bayad ito. Libre po ang inyong pinanood. Libre po inyong kinain. Libre po ang pakikinig. Ang Iglesia ng Panginoong Jesucristo namin pong pinapakilala sa inyo. Ang mga pastor po dito, walang sweldo. Wala pong tangkilik. Ganun po katotoo ang iglesia na ito. Ang iglesia na ito, walang bayad po ang pag-alib. Wala rin po kaming ikapu. Wala po kaming mga ganyan. Bakit po? Kasi ang iglesia na pinagsasama-samahan namin ay sa totoo. Ang gusto lang namin ay tuparin ang gusto ng Panginoon na ilapit ang tao sa Panginoon, magbalik loob. Ayaw namin na mga tao ay manatili sa pagkakasala dahil buhay ang Diyos. Ang Diyos nais kayong maligtas. Bakit po? Sapagkat kung paano sa magitan ng pagsuway ng isang tao, marami ang naging makasalanan. Gayon din sa magitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging matuwid. Sa magitan ng Panginoong Jesucristo, marami sa atin magiging matuwid, magiging tapat sa harap ng Panginoon kung tatanggapin mo siya. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa Juan 8:24, pakinggan niyo po ito mabuti. Analyze po natin yung talata. Sa mga nag-aaral ng Biblia, ilista niyo po itong maigi. Ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan.
Sapagkat maliban kayo magsisampalataya na ako nga ang Kristo, sabi ni Jesus ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Pag hindi nyo daw tinanggap na siya yung Kristo, mamamatay kayo. Anong ibig sabihin ni Jesus doon? Englishin natin, ano? Englishin, parang lalong humirap. Tingnan po natin. Ang sabi ni Christ, I said therefore unto you, that ye shall die in your sins. For if ye not believe not that I am He, ayun pala yun. Sabi ni Jesus, pag hindi kayo naniwala na ako siya, anong sinasabi ni Jesus? Siya yung Diyos. I am He. Pag di mo pinaniwalaan na si Jesus, siya yun. Siya yung Ama, siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pag di mo pinaniwalaan yun, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Gusto niyo bang mamatay? Ayaw, tanggapin niyo ang Panginoong Jesucristo. Yan. Bakit po? Dahil si Jesus ay namatay upang tayo itubusin sa pagkakasala. Sabi po doon sa 15:3, 4 po ng unang Korinto. Sapagkat binibigay ko sa inyo, una sa lahat na akin namang tinanggap na si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ayon sa mga kasulatan. Ito po, tingnan natin itong ayon sa mga kasulatan. Noon kasi sa kasulatan, pag ang tao may kasalanan, ginagawa nila, nagpapatay sila ng hayop para matubos yung kanilang pagkakasala. Sa panahon ng sangka-Kristyanuhan, hindi na po pwedeng yung ganon. Binago na po yung kautusan. Diba? Tingnan nyo, meron pa ba dito nagpapatay ng baka pag nagkakasala? Mauubos ang baka. Oo. O kaya kambing. O tupa. May tupa ba rito? O, wala. Mauubos. Mauubos ang alaga. Pero meron pong namatay sa bagong tipan upang tubusin yung pagkakasala natin. At yung namatay na yun, siya'y nilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ibig sabihin, totoo yung pagkabuhay na maguli. May pag-asa tayo mga kapatid. Pag tayo namatay, may pag-asa, mabubuhay ulit tayo kagaya ng nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Totoo yung kanyang sinasabi. Tingnan niyo yung 2:21 ng 2 Korinto. Yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Si Jesus, napako sa krus, ang alam ng mga tao, kaya siya napako, may kasalanan siya pero hindi. Ito po'y upang tubusin tayo sa ating pagkakasala. Sabi po doon sa Isaiah 53:3, isang hula kung ano ang mangyayari sa Diyos. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa panlawan, bihasa sa karamdaman, gaya ng isa sa mga pinagkublihan ng kanilang muka ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Diba? Sabi dun sa kanina, hindi na pagkilala ng sanglibutan. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamati. Sabi ng mga tao, nung nakapako ang Panginoong Jesucristo, dapat lang sa'yo yan. Yan. Tinakwil siya ng mga tao, di siya tinanggap. Pero sa atin, mga kapatid, tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo na siya'y namatay sa bawat isa sa atin upang tubusin tayo sa ating pagkakasala. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa magitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Siya'y napighati, gayon man siya'y dinalamhati at hindi nagbuka ng Kanyang bibig. Dilidiliin natin mga kapatid. Isipin niyong mabuti. Ang Panginoong Diyos, nung siya po ay pinapatay po, inahampas. Nakasama po ng loob dahil sa mga tao. Meron pong Diyos na nagmamalasakit sa kanila. Yung isa, dinuraan pa ang Panginoon, hinampas pa siya. Hindi walang para sa iyon. Alam niyo yung tinatawag na awa. Ganito po yun. Alam niyo po yung awa. Ang awa, meron po kasing sitwasyon ng tao. Pag ikaw'y nagkasala, tapos may parusa na dapat sa'yo, tapos hindi mo natanggap, ano tawag doon? Kung magbigay kayo ng kasalanan, halimbawa, overspeeding. Ano yung overspeeding? Mabilis pagpaneho? Na para ng enforcer. Sabi ng enforcer, bilis mo magbaneho ah.
titikitan ka, tapos may penalty ka. Ang kaparusahan sa'yo, magbabayad ka ng multa. Ano sabi ng enforcer sa'yo? Sige, naaawa ako sa'yo. Itong parusa, hindi ko na ibibigay sa'yo. Ang tawag doon? Awa. Ano naman yung biyaya? Ganito naman yon. Overspeeding ka. Nahuli ka ng enforcer. Ano sabi ng enforcer? Overspeeding ka. Sorry po. Ano sabi ng enforcer sa'yo? Baka gutom ka. Eto sandwich. Palagay mo ba, karapat dapat may sandwich sa'yo, overspeeding ka? Hindi, yun naman yung biyaya. Pagtanggap ng bagay na hindi karapat-dapat para sa iyo. Ang awa, hindi mo tinatanggap yung kaparusahan para sa iyo. Ang Panginoong Diyos, tinanggap niya yung kaparusahan para sa iyo at binigay niya yung biyaya na hindi dapat para sa iyo. Bakit tayo makasalanan? Mga tao, hindi nila tinanggap ang Panginoon, pero sa kanila ibinibigay yung buhay na walang hanggan kung tatanggapin mo siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo mga makasalanan, ang tao sa harap ng Diyos, makasalanan. Hindi tayo karapat-dapat sa harap ng Panginoon, pero ang Diyos ang sabi, gaya ng kordero na dinadala sa patayan, na gaya ng tupang nasa harap ng mga maggugupit sa kanya ay pipi, gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Ang Panginoon hindi gumanti sa mga sumasakit sa kanya. Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos tubusin yung ating mga kasalanan. Kaya po, sabi doon sa Efeso 1:7, na sa Kanya mayroon tayo ng ating katubusan sa magitan ng Kanyang dugo. Sa magitan ng dugo ng Panginoon, natubos po yung ating mga kasalanan. Kapatawaran sa ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Yun po yung biyaya. Hindi para sa atin, pero ibinigay dahil kahit hindi tayo karapat-dapat. Kahit ganong kasalanan natin, pag nagbalik takloob tayo sa Panginoon, mas malawak ang pag-ibig ng Diyos kaysa gano'ng karaming kasalanan mayroon tayo. Mag-isip ka na ng kasalanan mo, pero yan, patatawarin ng Panginoon pag tinanggap mo siya bilang yung sariling tagapagligtas. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bakit po? Ang sabi po ng Diyos, sa binasa natin kanina, siya yung manunubos. Ngayon, yung manunubos na ito, tinubos daw yung ating mga kasalanan sa magitan ng kanyang dugo. Sino po ba nagsasalita dito? Ang Panginoon na nasa lumang tipan. Napansin nyo? Yung Panginoong Diyos na nasa lumang tipan, ang sabi, siya yung ating manunubos. Natutubos sa bawat isa sa atin. Sino po ba nung tumubos ng ating mga kasalanan? Si Kristo. Paano yun? Dalawa na manunubos. O bali bang tanggapin mo isa lang yun? Amen? Amen. Amen. Tingnan nyo pa. Sabi nung manunubos na ito, ako ang una, ako ang huli. At liban sa akin ay walang Diyos. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Ngayon, ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. At nang siya'y aking makita, sabi ni Juan, ay nasuba-suba kong waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli. Ano yun? Dalawa na ang una at huli? Pwede ba yun? Pansinin nyo ulit, ibabalik natin yung talata ha. Sabi ni Jesus, ako ang una at ang huli. Sabi ng Diyos, na manunubos, ako ang una at ang huli. Dahil siya rin po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? 1:18. At ang nabuhay. Bakit po nabuhay? Dahil siya ay namatay. At ako'y namatay. Narito, ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang susi ng kamatayan at ng Hades. Sabi sa 4:8 ng Apokalipsis, banal, 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 ang makapangyarihang Diyos, ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Pag sinabi kong makapangyarihan sa lahat, may mas makapangyarihan pa ba doon? Wala na. Ano ang katangian ng Diyos na makapangyarihan sa lahat? Nabuhay, nabubuhay, at siyang darating. So pag sinabi mong makapangyarihan sa lahat, wala nang mas makapangyarihan doon. Kumbaga, final na yun. Ina. Pinakatuktok yun. Nabuhay. Bakit nabuhay? Namatay. Nabubuhay. Dahil po saan yung Espiritu, nagbalik na siya sa kalalagayan niya ng una. At nakatunghay po siya sa bawat isa sa atin. At siya yung ating inaantay na darating. Sabi po doon sa 45:21, walang Diyos liban sa akin, isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin.
Sabi po dun sa Tito 2.13, hindi ko na lang po napalitan dito. Tito 2.13, ang sabi, "Nangitayin niyo ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo." Sabi ni Pablo, nang siya'y sumulat kay Tito, "Nahintayin niyo ang mapalad na pag-asa at pagpapakita." Iniintay niyo ba ang Panginoong Diyos? Amen. Sino ang iniintay niyo? Sabi ng ibang mananampalataya, dalawa ang Diyos. May dakilang Diyos at tagapagligtas, hindi po. Yung dakilang Diyos at tagapagligtas ay katangian pareho nung nag-iisang Diyos na si Hesus Kristo. Ngayon, pag pinaghiwalayan, sino iniintay mo? Yung dakilang Diyos o yung tagapagligtas? Mamimili ka. Kawawa naman yung isa, hindi mo na iniintay. Malibang tanggapin mong iisa lang yon, wala kang problema. Tama po ba? Amen. O ngayon, tingnan niyo po ito, kung sino yung iniintay ni Juan. Ang sumasaksi ng mga bagay na ito ay nagsasabi, sa pinakahuling talata po ng Bagong Tipan, "Ako'y madaling pumaparito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Hesus." Ang biyaya ng Panginoong Hesus ay mapasabanal nawa, siya nawa. So, sinong inyong iniintay gaya ni Juan? Ang Panginoong Hesus. So, nakilala natin ang tunay na Diyos. Nalaman natin na tayo makasalanan. Tayo ay tinubos ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. May kailangan tayong gawin. Yan. Ano dapat daw ang dapat nating gawin? Sa pangatlong bahagi ng unang Timoteo 2:4. Sabi po doon, "At mga kaalam ng katotohanan." Ito na yung pangatlo. Nasa pangatlo na tayo. Pakaalam ng katotohanan. Ang sabi po doon sa isang talata na nabanggit natin kanina, "Saliksikin yung mga kasulatan." Ang katotohanan daw malalaman nyo pagka nagsaliksik kayo ng kasulatan. Pero may kalakip yun. Pag binasa mo, hindi mo babasahin basta yun. Kailangan, Hebreo 11:6 ang sabi, "At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos." Kayo ba'y sumasampalatayang may Diyos? Amen. At siya ang tagapagbigay ganti sa kanya'y nagsisihanap. So nakilala mo yung Diyos, salisikin mo yung Biblia, kailangan magkaroon ka ng pananampalataya na may Diyos na tunay na nagmamahal sa iyo, na namatay sa krus, na buhay na maguli, upang bigyan tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabi po kasi sa Roma 10:17, "Kaya nga ang paniniwalay nang gagaling sa pagkikinig, at ang pakikinig ay sa magitan ng salita ni Kristo." Ito po yung salita ni Kristo, mga kababayan. Dito po manggagaling ang inyong pananampalataya sa magitan ng pakikinig. At sa magitan ng pakikinig na ito, ang sabi po sa 7:17, "Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili." Ang sabi po ganito, alam niyo maraming nagpapakilalang pangkat ng pananampalataya sa buong sanglibutan. Huwag na po sa buong mundo, dito na lang sa Pilipinas. Huwag na lang po sa buong Pilipinas, sa Luzon na lang tayo. Di ba marami? So, paano nyo malalaman kung sino ang totoo? Doon sa turo at aral. Kasi po, ang Panginoong Hesukristo kailanman hindi nagturo ng ikapu. Pag ang church na inyong sinasamahan may ikapu, hindi kay Kristo yan, dahil si Kristo hindi nagturo ng ikapu. Amen? Amen. Matapang natin sasabihin yun. Ang church na ito natin pinagsasama-samahan ayon sa turo at aral sa Biblia. Ang church natin pinagsasama-samahan ayon sa Biblia nagsasabi ang Diyos ay nag-iisa. At meron lamang isang katawan na ililigtas ang Panginoon. Yun yung iglesia na kanyang itinayo. Na hindi mo kailangang magtayo ng sarili. Aanib ka doon sa tunay na turo at aral ng Panginoon. Doon sa iglesia na kanyang itinayo. Ano yung mga katotohanan na dapat mong malaman? Sabi po doon sa 3:23, nalaman natin tayo makasalanan. Inaamin niyo po ba kayo mga makasalanan? Amen. Amen. At tayo nagbabalik loob sa Panginoon. Nais ng Diyos na tayo maligtas. Nakasulat po yan sa inyong mga polyeto. Nais ng Diyos tayo maligtas at sabi na siyang may ibig. Ano ba ibig sabihin ng ibig? Nais, gusto. Nais ng Diyos tayo ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Hindi lang basta yung kaligtasan ang ibinibigay sa atin, ha? Pati yung pagkaalam ng katotohanan. Isa pang katotohanan na dapat niyong malaman. Ang iglesia ang katawan na ililigtas. Ang sabi po doon sa Efeso 5:23, sapagkat ang lalaki pangulo ng kanyang asawa gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia at siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ngayon ang tanong,
Ilan ba ang katawan ng Diyos? O, hindi isa lang. Kailangan, nandun ka sa tunay na katawan. Hindi po lahat ng katawan, totoo. Parang ganito po yun. Madalas ko po itong ginagamit na ilustrasyon. May, alam niyo po ba yung larong basketball? Palagi ko, kilala niyo naman siguro si Jawo. Oh. Bawa ako, nakalaban ko si Jawo. May laban kami, no? Basketball. So ako na lang, kunwari na lang. Mula dito, yung ring nandoon sa kabilang poste. Pagbato ko mula rito, pasok. Ba? Lumapit ako. Shoot ulit. Kinuha yung bola. Hinagis ko patalikod. Shoot ulit. Pagdating sa dulo, talo ko. Ano nangyari yun? Alam niyo bakit? Kasi ang laban nasa kabilang court. Eh, ba't diyan ka nagsushoot? Tama po ba? Pag ikay gumagawa ng mabuti, mabuti kang anak, mabuti ka sa pamayanan, pero wala ka sa tunay na katawan ng Panginoong Jesucristo, not counted. Ganun po yun. Isa lang ang katawang ililigtas ng Panginoon. Kahit gaano ka kagaling, sumunod sa batas, pero wala ka sa tamang katawan ng Panginoong Diyos, paano ka maliligtas? Kasi isa lang ang katawang ililigtas ng Panginoon. Dahil po itong katawan na ito, ang sabi sa 20:28, ingatan niyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanya ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakalin niyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Isa lang ang katawan na binili ng Diyos ng kanyang sariling dugo. Dapat nandoon tayo. Amen. Hindi pwedeng sa iba't ibang katawan. Kaya yung ibang pananampalataya, sabi, hindi na mahalaga ang reliyon. Mahalaga, tanggapin mo lang si Jesus Christ. Hindi po. Ang sabi kasi doon, may ililigtas siyang katawan. So, kailangan nandoon ka sa katawan na yun. Amen? Naintindihan nyo? Para counted yung bawat shoot ninyo. Ayan. Katotohanan pa ulit, nasa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan. So, para magkaroon tayo ng katubusan, nasa Panginoon tayo, nasa Kanyang katawan tayo. Sa magitan ng Kanyang dugo na kapatawaran sa ating mga kasalanan. O isa pang katotohanan, may isang katawan, isang espiritu, isa namang pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa sa pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. So, iba kasi wala ng bautismo. Kailangan faith alone can save. Eh sabi may bautismo daw eh. O, hindi tinuturo ng iba yun. Oh, tama ba yun? Huwag ituro ang bautismo. Eh, sabi ni Pablo sa Epeso, may bautismo daw na dapat mong gawin. Amen. So, gusto nyo maligtas? Mga kapatid, proseso kayo ng bautismo na tinuturo ng Panginoon. Isang Diyos at Ama ng lahat na sumasa ibabaw sa lahat, sumasa lahat at nasa lahat. Isa lang ang daan sa kaligtasan. Sinabi ng Panginoon, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Sino man hindi makaparoon sa Ama kundi sa magitan ko. Nga lang, tumitigil ang mga tao dito lang sa daan. Hindi nila nalilimutan nila, meron pa katotohanan. Ano yung mga katotohanan? Kailangan mo ng bautismo, kailangan mo ng iglesia, kailangan mo ng Biblia. Ikaw ay maraming katotohanan sa Biblia. Kailangan alam mo rin yun. Eh, hindi lang, nandun lang sila basta, I believe in Jesus Christ. Diba? Hindi po ganun ang pananampalataya. Kailangan napaproseso ka sa pagtanggap mo ng iyong pagkakasala para magkaroon ka ng kaligtasan. Kanino ka tatanggap? Sa pangalan ng Panginoon. Kasi ang sabi doon, isa lang ang daan ng kaligtasan. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit ay binigay sa tao na sukat nating ikaligtas. That is the name of Jesus Christ. At doon din po yung katotohanan. Sabi po doon sa Roma 19, tandaan po ninyo, ilista nyo ito. Sapagkat kung ipinahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Kailangan paniwalaan mo, masumampalataya ka na ang Panginoong Jesucristo na matay at kabuhay na maguli. Siya lang po kasi may kaya nun. Pag may nagpakilala po rito na siya yung anak ng Diyos, na ako na ang daan. May nagpunta rito, no? Ako ang daan. Ganyan. Taga saan ka? Taga saan ba si Jesus? Bethlehem, Nazareth. Taga saan ka? I'm from Cebu. Davao. Oh. Si Jesus ba yun? Hindi, isa lang po ang Panginoong Diyos. Ang Panginoong Jesucristo.
Siya lang yung paniniwalaan mo. Bakit? Ikaw na nagpapakilala ka na buhay ka ba magulit? Isa lang ang nakagawa nun. Ang Panginoong Jesucristo lang. Siya lang po ang may gawa nun. Pag naniwala kang nagawa ng Panginoong Diyos yun, sapagkat ang tao ay sumasampalataya sa puso sa ikatutuwid at ginagawa sa maritan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Pagka ipinahayag na lang yung bibig na ikay makasalanan at gusto mo ng kaligtasan, maliligtas ka. Amen. Sabi po doon, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng sa kanya nagsisampalataya ay hindi mapapahiya. Ano ibig sabihin nito? May mga tao kasi, ganito, Kapatid na Lester, hindi mo na ako tatanggap. Kasi makasalanan po ako eh. Magpapakatino po muna ako bago po ako, magbabago muna ako. Hindi po. Come as you are. Pumunta ka rito kahit makasalanan ka dahil yun ang gusto ng Diyos. Ang babago ng buhay mo ay ang Panginoong Jesucristo. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo ayon sa iyong sariling pamamaraan. Amen. Amen. Para maalis ang kasalanan mo, lumapit ka sa Panginoon. At kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, pag lumapit ka sa Panginoon, hindi ka mapapahiya. Amen. Tatanggapin ka ng Panginoong Jesucristo. Gaya ng isang alibughang anak na lumapit sa kanyang ama. Ang sabi ng kanyang ama, niyakap siya. Tingnan niyo yun. Hindi pinagalitan. Tingnan niyo yung anak. Saan ba siya nagtrabaho? Sa babuyan. Gano'ng kabaho yun? Saan siya kumakain? Saan siya natutulog? Pero yung tatay niya, niyakap siya. Amen. Ganun ang Panginoon. Kahit gaano tayo ang makasalanan, niyakap tayo ng Panginoon. Amen. Ngayon, yung bata na yun, paano siya niyakap ng tatay niya? Di ba pa ganyan? Di ba? Amen. Eh, ang Panginoong Jesucristo, paano niya yayakapin ang lahat ng tao sa kanya isasampalatayan ng sabay-sabay? Alam niyo pa paano? Ganyan, no? Sa krus. Sa krus. Welcome kayong lahat, mga kapatid at kababayan. Kayo tinatawagan ng Panginoon. At pag tinanggap mo ang Panginoon, ano ang sasabihin niya sa iyo? Datapat ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen. Kaya yung alibughang anak, binigyan ng bagong damit, bagong pagkatao. Binigyan ng singsing, katunayan, ikay anak ko. So tayo, pag nabautismuhan at tumanggap sa Panginoon, binigyan tayo ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Amen. Sabi po dun sa kasunod na talata ng ating pagsambatayan, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Amen? Amen. Ngayon, panghuli, meron pa pong isang katotohanan na dapat nyo malaman. Mga kapatid, dito nagkakatalo. Dito nagkakaroon ng dapat na desisyon ng inyong buhay. Tayong lahat ay mayroong pagkakataong pumili. Isang katotohanan na nalilimutan ng mga tao. Abala ang lahat ng tao sa kanyang pamayanan kung paano patataasin ang antas ng kanyang pamumuhay, paano magiging masaya sa kanyang pamilya, sa hanap buhay, sa harap ng kanyang mga kaibigan. Pero alam mo ba, meron kang pagkakataong pumili. You have a choice. Ano po iyon? Sabi po doon sa 30:19 ng Deuteronomio, aking tinatawag ang langit at lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito. Amen. Na aking inilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ikaw at ang iyong binhi. Meron kayong choice. Ipinakilala na sa inyo kung sino nag-iisang Diyos. Nakilala nyo na? Amen. Naalaman nyo na na kayo'y makasalanan. Amen. 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 Nakilala nyo, merong iglesia ang Diyos. May isang bautismo. Ngayon, pinapipili kayo ng Panginoon. Buhay o kamatayan. Kung gusto mo buhay, umanib ka. Kung gusto mo kamatayan, manatili ka sa iyong kalalagayan. Pagpapala sa piling ng Panginoon o sumpa sa impyerno. Pero ang sabi ng Panginoon, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ikaw at ang iyong binhi. Ano pa ang sabi ng Panginoon? Doon po sa aklat ng unang hari, 18:21. Sabi ni Elias, si Elias ay lumapit sa buong bayan at sinabi, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan sa dalawang isipan? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. So yung mga inaaralan ni Elias, tinanong niya ngayon, bakit hanggang ngayon nagdadalawang isip pa rin kayo? Kung naintindihan niyo talaga na may isang Diyos na nagmamahal sa inyong kaluluwa, piliin niyo ang Diyos, sundin niyo ang Panginoong Diyos. Yan ang gusto ng Panginoon at yan ang inilalapit namin sa inyo sa araw na ito. Sa lahat po na nakaririnig, kung narinig niyo na kung sino ang Diyos, piliin niyo ang Panginoon. Piliin niyo ang Panginoong Jesucristo sa inyong buhay. Sabi po sa Josue 24:15, ito naman ang alibay ng mga tao. Ang sabi,
Kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, piliin niyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako ng ilog, o sa Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ng akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ano sabi ni Josue? Sabi niya doon sa mga sa mga tao kayong kinakausap ng Israel. Kapareho rin sa mga tao ngayon. Ano sagot ng mga tao? Kapatid na Lester, dito na ako nabuhay sa religion ko eh. Dito na ako mamamatay. Sabi doon, piliin niyo sa araw na ito kung ang Diyos ng inyong mga magulang. Di ba ganun ang tao? Dito na po ako pinanganak, dito na ako mamamatay. Mabuting tao naman siguro ako. Pero no sabi ni Josue, ngunit sa ganang akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. So kami po nagdadala rito ng salita ng Panginoon, mga kababayan at mga kapatid. Sa ganang amin at ng aming sangbahayan, we will serve Jesus Christ. Amen. Pero ang gusto namin kasama rin po kayo. Yes. Ano ang panawagan ng Diyos? Sabi po doon na siyang may ibig, na ang lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Ano po yung nasa banner natin? At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tinapal. Ang sumasampalataya at babautismo ay maliligtas. Gusto niyo maligtas? Sumampalataya ka at magbabautismo ka. Ngunit kung ayaw mong sumampalataya, parurusahan ka. Pagdating ng panahon, huwag mong sasabihin, akala ko ba God is love? Ba't nasa impyerno ako? Ang init-init dito. Huwag mong sasabihin ganon, inilapit na sa iyo ng Diyos ang kaligtasan, tapos aayaw ka. Tapos sasabihin mo ang Diyos, bakit ganon, hindi ka sinama sa langit? Di ba? Amen. Oo. Kailangan piliin mo ang Diyos. Ang Diyos pag-ibig, pero ang Diyos makatarungan din. Yes. Pag sinabi ng Diyos, God is love, gusto niya, kasama ka. Gusto namin, kasama kayo. Kaya pag di ka sumampalataya, parurusahan ka. Amen. Ayaw natin sa kaparusahan. Pero ang Diyos, sa huling talata, mga kapatid, may nais ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ang Diyos po ay narito, nagsasabi, narito ako'y tumutuktok sa pintuan. Nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Alam niyo mga kapatid, ang hapagkainan ay napaka-importanteng parte ng isang tahanan. Sa isang hapagkainan, nagkakasama-sama ang mga pinaka-importanteng parte ng isang pamilya. Anak, dito ka na. Kakain na tayo. Anak, dito ka na. Kain na tayo. Ang gusto ng Diyos pagdating sa langit, humapo kang kasama niya sa kanyang hapagkainan. Amen. Kung tayo napapagod na sa buhay na ito, ang gusto ng Diyos magkaroon tayo ng kaginhawahan. Amen. Hindi man kaginhawahan ng sanglibutan, hindi man kayamanan ng sanglibutan, pero kayamanan sa langit ang ino-offer ng Panginoon. Amen. Hindi sinasabi ng church na ito na pag kayo umanib, yayaman kayo, hindi po. Pero pag umanib po kayo sa church na ito, magkakaroon po kayo ng kasiguraduhan sa inyong kaluluwa, ang pagkaligtas ng inyong kaluluwa sa pangalan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Amen. Siya'y tumutuktok po sa inyong mga puso, mga kapatid at kababayan. Kung sino man po dito ang may nais na maligtas, inaanyayahan po sa ating harapan. Kayo po'y tumanggap sa ating Panginoong Hesus Kristo. Magpasya po kayo sa inyong buhay. Ang sabi ng Panginoon, mahal kayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Handa niya po kayong tanggapin anuman ang pagkakasala na inyong nagawa. Ang Panginoong Hesus Kristo mahabagin. Sukat siya'y nagkataong tao upang tanggapin ang mga kaparusahan dapat ay para sa atin. Bakit po? Dahil mahal niya tayo. Kung sino man po dito mga kapatid ay gustong magpasya ng kanyang buhay. Kung sino man po dito mga kapatid ay gustong baguhin ang takbo ng kanyang buhay na mawala sa kanyang kaparusahan ng impyerno. Kung sino man po dito mga kapatid ang nagnanais ng buhay na walang hanggan ay pinapangako ng Panginoon kung ikay mananatili sa Kanya. Inaanyayahan po dito mga kapatid na umanib sa Panginoong Jesucristo sa kanyang banal na iglesia. Ipahayag mo ng iyong bibig na tinatanggap po ang Panginoong Diyos bilang iyong sariling tagapagligtas. Na may Diyos na nagmamahal sa iyo at hindi ka mapapahiya. Magkakaroon ng pagkakataon sa inyong buhay na kayo po ay tatawaging anak ng Diyos. Isang Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Narito po sa ating harapan ng dalawa sa ating mga kapatid na tumatanggap sa ating mahal na Panginoon.
Maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin sila mga kapatid. Ano ang kapangalan mga kapatid? Xander po. Kapatid na Sander at kapatid na Andre po. Andre. Purihin ng Panginoon, sila po'y tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Muli po, bibigyan natin ng pagkakataon. Mayroon pa po bang nagnanais na tumanggap sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo? May nagnanais pa po bang mahugasan ng kanilang kasalanan sa magitan po ng salita ng Panginoon at sumailalim po sa kanyang banal na bautismo? Kayo po ay tinatawagang muli na lumapit sa pangalan ng Panginoon. Meron pa po bang nagnanais lumapit? Wala na po mga kapatid, palakpakan po natin ang Panginoong Hesukristo sa gabi po ito. Purihin ng ating mahal na Panginoon. At ating pong binabalik po sa ating patnugod po ang mikropono pag ituloy po ang ating programa. Nawa po, tayo pong lahat ay nagkaroon po ng pagkakataong madagdagan muli ang ating kaalaman sa Biblia. Nadagdagan po ba kayo mga kapatid? Amen. So purihin ng Panginoon at tayo po ay binigyan ng isang mapagpalang gabi muli sa gabi nito. Purihin ang ating mahal na Panginoon.